Ito ang kaguluhang narinig ng isang 911 dispatcher sa Aurora, Colorado, noong July 2012. Hindi matukoy ng dispatcher ang address, dahil ang mga sumisigaw lang ang kanyang naririnig, ngunit bago matapos ang gabi, 12-12 ng tawag pa ang kanilang natanggap, mula sa parehong lugar, ang Century 16 Cinema, at habang ang mga tawag ay nagsabing ang show ay nasa teatro, ang huling tumatawag ay nagsabi, tungkol sa mga fallen children. Bandang 12:45 AM inaresto ni Officer Jason Oviat ang 24 anyos na si James Holmes, at hindi na siya nang laban sa pag-aresto, kung mayroon man, ay tila gumaan ang loob niya, dahil natapos na ito. Nang siya ay tanungin noong gabing iyon, ay mahinahon niyang inilarawan, kung ano mismo ang ginawa niya sa sinehan. Ang surveillance footage sa loob ng sinehan, ay nagsabi rin ng malinaw na pangyayari. Pumasok si James sa Century 16 Theater, bago maghating gabi. Bago magsimula ang The Dark Knight Rises premiere. Bumili siya ng tiket, at pagkatapos ay pumasok sa sinehan, nakaupo sa harap na upuan. Ngunit 20 minuto ang nakalipas, ay lumabas siya. At pumunta sa kanyang sasakyan, sa pamamagitan ng emergency exit door, at nilagyan niya ang kanyang sarili ng protection na damit, gas mask, load-bearing vest, ballistic helmet, at bulletproof protectors. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang headphone, at nagpatugtog ng musika sa kanyang tainga. Ayaw niyang marinig ang mga sigawan, pagkatapos ay muling pumasok sa sinehan, sa mismong emergency door, at sa pamamagitan ng gas canister. Pagkatapos, ay nagsimula na ang lahat. Mayroong 400 na katao sa loob ng sinehan, marami sa kanila ang nakakita kay James na pumasok. Ngunit naisip nila, na siya ay nakakostume para sa premiere, o naglalaro ng isang kalokohan. Pagkatapos bulagyan ang kanilang paningin ng tear gas, ay napayuko sila, at nagpaputok si James ng 76 sa sinehan, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpapaputok sa pasilyo, na may 12 katao ang at 70 ang nasugatan. Ito ang pangalawang pinakamalaking pamamaril sa Colorado, pagkatapos lamang ng sa mataas na paaralan ng Collin. Noong panahong iyon, ito rin ang pamamaril, na may pinakamalaking bilang ng mga biktima, sa modernong kasaysayan ng US. Nang arestuhin nila si James Holmes, nagulat ang mga pulis, nang malaman nila, na wala siyang criminal record. Bukod sa matingkad na kulay orange niyang buhok, wala nang ibang kakaiba sa kanya. Ang kanyang pag-uugali sa mga pulis, ay kalmado at masunurin. Kinailangan ng mga detective na alamin ang simula, mula sa unang araw. Upang maunawaan nila, kung paano naging ganito ang taong ito, at bakit nakagawa ng gayong kabangisan. Si James Egan Holmes, ay ipinanganak sa San Diego, noong December 13, 1987 kina Robert at Arlene. Pareho silang matalino at masipag na tao. Si Arlene ay isang rehistradong nurse, at si Robert ay isang siyentipiko, na may mga degree mula sa UCLA, UC Berkeley, at Stanford University. Siya at ang kanyang kapatid na babae, ay mga bata pa, nang lumipat ang pamilya sa isang maliit na bayan, na tinatawag na Castroville. Nang bumalik na sila sa San Diego, medyo malaki na sila. Ang lahat ng nakakakilala sa pamilya nila sa parehong lugar, ay sila ang pangarap na pamilya, ng mga Amerikano. Tulad ng maraming anak ng mayayamang magulang, na may pinag-aralan. Ginawa ni James ang inaasahan sa kanya, nag-excel siya sa paaralan. Ngunit pagdating sa pakikipagkaibigan sa lipunan, si James ay walang alam. Bilang isang teenager, nadama ni James na hindi siya maaaring makipagkaibigan. At sa halip, ginugol niya ang lahat ng kanyang libreng oras sa bahay, sa paglalaro ng mga video game, sa kanyang silid. At kapag hindi siya naglalaro ng video games, nakakulong si James sa isang sulok, natatakot sa kanyang mga guni-guni. Nakalulungkot, may mga kaso ng psychosis o schizophrenia sa kanyang pamilya, at isa siya sa mga malas, na unang nagmana nito. Maririnig niya ang malalakas na kalabog sa kanyang mga dingding, pagkatapos ay maririnig niya ang mga karakter na pinangalan ng mga multo ng kuko sa kanyang isip. Gumagawa sila ng ingay, parang sinasadya, upang mabaliw siya. Walang alam ang mga magulang ni James tungkol dito, malungkot sila, tumanggi siyang lumabas at makipagkaibigan. Pero wala silang ideya, kung ano na ang kalagayan ng kanyang mental issue. Noong sinubukan niyang kunin ang sarili niyang buhay, malay ba nila, na kailangan niya ng tulong. Matapos ang insidenteng ito,
dinala ni na Arlene at Robert ang kanilang anak sa isang psychiatrist, na diagnose ito na may psychoid personality disorder. Nangangahulugan ito, na si James ay nagdusa mula sa matinding panlipunang pagkabalisa, at nakita ang kanyang sarili bilang isang kakaiba, at hindi kabilang sa isang grupo, kasama rin ang kanyang pamilya sa therapy, sa loob ng 1 taon. Hanggang sa sinabi ni James sa kanyang mga magulang, na gumaan na ang kanyang pakiramdam. Hindi pa siya magaling, gusto lang niyang itigil na ito. Pero maganda ang ipinakita niya, nagtapos siya sa isang prestihiyosong high school, at kakatanggap lang, sa UC Riverside, para mag-aral ng neuroscience. Nang magsalita siya tungkol sa kanyang trabaho, mukhang madamdamin si James, bagamat nahihiya, kapag nakikipag-usap sa maraming tao. Ang kanyang propesor sa lab na si John Jacobson, ay inilarawan siya, bilang sobrang mahiyain, at determinado sa paggawa ng mga bagay sa kanyang paraan. Pagkatapos makapagtapos sa UC Riverside, nag-apply siya sa 6 na universidad, para sa isang doctorate sa neuroscience. Pero lahat sila, tinanggihan siya. Sa mga panayam, siya ay tahimik at malayo, hindi maipakita ng maayos ang kanyang sarili. Sa panahong ito, bumalik si James kasama ang kanyang mga magulang, at nahumaling, sa mas mararahas na mga video game. Sa pamamagitan ng pagpatay sa mga virtual na kaaway, naramdaman ni James na malakas siya, at napupunan niya ang kakulangan ng kapangyarihan, sa totoong buhay. Ang depresyon, ang kalungkutan, ang pakiramdam ng hindi kabilang sa lipunan, at bilang pagtakas sa totoong mundo, ito ang naging tanging paraan niya sa pagtakas. Nahumaling din si James, sa Dark Knight Trilogy, si Batman ay nasa loob na ng maraming dekada, ngunit ang Dark Knight, ay ginawa itong medyo mas madilim. Nang makita ni James ang pelikulang Batman noong 2008, nakita niya ang Joker ni Heath Ledger, at nahulog ang loob niya sa karakter. Kung hindi nila siya kayang igalang, dahil sa pagmamahal, edi dahil sa takot na lang, at bilang isang paraan upang makaramdam ng kapangyarihan, sinimulan ni James na kopyahin si Joker. Noong 2010, nagawa niyang mag-enroll sa isang graduate program, ngunit pagkatapos mabigo sa isang lab, at isang tangkang pakikipagrelasyon sa isang kapwa-estudyante. Nakipagkita si James sa isang psychiatrist ng universidad, si Dr. Lynn Fenton. Nang umamin siya sa pagkakaroon ng mga iniisip, tungkol sa pagkuha ng kanyang sariling buhay, tinanong siya ni Dr. Fenton, para sa higit pang mga detalye tungkol dito. Sagot ni James, ang mga tao ang aking problema, at ang tanging paraan, ay patayin silang lahat. Ngunit hindi iyon maaaring mangyari, dahil hindi ito makatotohanan. Tiniyak ni James kay Dr. Fenton, na hindi niya planong kilin ang anumang buhay, kasama ang kanyang sarili. Napagpasyahan niya, na hindi siya isang banta sa iba, o sa kanyang sarili. Ngunit niresetahan siya ng OCD na gamot, upang makatulong na pigilan ang kanyang obsessive na pag-iisip. Ngunit inisip ni James ang mga therapist, bilang mga tagahirap ng isip. Ito ay kung paano niya tinukoy ang mga ito, sa kanyang diary. Si James ay naging inspirasyon din si Heath Ledger, upang magsimulang mag-journal. Nang makuha ni Heath Ledger ang papel ng Joker, binago niya ang kanyang pamumuhay. Inihihiwalay ang sarili sa kanyang kasintahan, at anak na babae. Ang isang hindi matatag na landas ng pag-iisip, ay nag-iisip tulad ni Joker. At iniisip din niya na magsusulat din siya ng mga tala, tungkol sa kanyang mental decline, at mga tips sa kung paano gayahin si Joker. Para kay James, ang ideyang ito ay maliwanag, ngunit hindi siya magiging katulad ni Heath. Magiging katulad siya ni Joker sa kanyang diary. Sumulat siya tungkol sa maayos na pagpapakita, kasama ang mga therapist. Dahil hindi niya dapat maipaalam sa kanila, na nagpaplano siya ng pagpatay, dahil pipigilan siya ng mga ito. Si James Holmes ay dumaranas ito ng kaguluhan, pagkamuhi, at paranoia. Pero hindi ito naging hadlang sa kagustuhan niyang makipag-date sa mga babae. Noong February 2012, nakilala niya ang isa pang estudyante, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni James, na marahil ay gusto niyang magkaroon ng kasintahan. Ilang buwan din silang nagkikita sa paligid ng campus. Sumilip si James pagkatapos ng klase, at sinabing gusto niya matay ng mga tao. Ang tanong sa kanya ng girlfriend niya, bakit hindi mo ako in? Na sinagot naman ni James, hindi ko talaga kaya, malalagay ako sa gulo. At yun na lang ang pumipigil sa kanya,
ayaw niyang malagay siya sa gulo. Nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang kasintahan, at pagkatapos, ay nawasak si James. Ang kanyang ego ay nasaktan ng husto, na ang tanging lunas na nakita niya, ay ang gayahin si Joker ng higit pa. Ito ay isang katakot-takot na uri ng ngiti, dahil sa takot, ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa lab, ay nagmungkahi na magpatingin siya sa isang psychiatrist. Ibang doktor ang kanyang nakita sa pagkakataong ito, at sa pagkakataong ito, mas bukas na siya sa pagpaplano ng patay. Pagkatapos ay huminto siya sa pag-aaral. At ngayon, siya ay 24/7 sa bahay mag-isa, kasama ang kanyang pinakamadilim na pag-iisip. Nakumbinsi niya ang kanyang sarili, na tinanggihan siya ng lahat, at ang tanging paraan niya, ay tilin ang lahat ng kanilang buhay. Sa buong 2012, ang kanyang journal, ay detalyadong nakasulat ang mga plano, ng pagtatapos ng ilang buhay, sa isang pagkakataon. Noong June 7, binili ni James ang kanyang unang rifle, pagkatapos ay dumating ang mga pampabog, na in-order niya sa online. Bakit ang isang problemadong individual na tulad niya, ay nakagawa ng online na order? Ngunit bago pa man, sa parehong summer, si James ay nag-iwan ng voice message, para sa may-ari ng armas, nagsalita siya tulad ng Joker, tumawa ng hindi naaangkop, at sinabi na kailangan niyang durugan, ang kanyang mga kasama sa kolehiyo ng isa-isa. Dahil may problema siya sa kanila, kaya kailangan niya ang kanyang mga armas. Ito ay isang nakakatakot na mensahe, na ang may-ari ng armas ay hindi kailanman tumugon, ngunit hindi rin niya isinumbong. Pagsapit ng July 20, kargado si James ng mga armas ng baril, kinulayan niya ang kanyang buhok na maliwanag na kulay orange, at malayang pumasok sa sinehan ng Century 16. Wala nang gaanong nasabi si James sa mga detective, na hindi pa nila alam, ang diary na nakuha mula sa kanyang one-bedroom apartment, ay nagdetalye ng kanyang buong pag-atake. At gayon din ang mga surveillance camera, sa Century 16. Nagpakita rin ang diary ng mahabang listahan, ng mga pamamaraan ng na itinapon ni James, na may mga dahilan. Tulad ng masyadong kahinahinala, o nangangailangan ng masyadong maraming kaalaman. Sa kabutihang palad, si James ay nahuli sa sinehan, bago niya mapapunta ang mga autoridad sa kanyang apartment. Gumawa siya ng trap sa lugar, na may ilang uri ng bomba. Kung gumana ang plano niya, marami pa sanang ay. At matutupad sana ni James, ang isa sa mga paborito niyang eksena, mula sa The Dark Knight. Nag-iwan si James ng malakas na musika, na tumutugtog sa kanyang apartment, para akitin ang mga kapitbahay, na buksan ang pinto at maging sanhi ng pagsabog. Hindi kapani-paniwala, isa sa kanyang mga kapitbahay ang pumasok, sa pagtatangkang kausapin si James tungkol sa malakas na tugtog. Ngunit sa huling minuto, bumalik siya, at tumawag sa mga autoridad. Ang mga wire ng mga bomba sa kwarto ni James, pinutol ng isang robot, na nakasuot ng kamera. Sa kanyang interogasyon, si James ay kalmado at masunurin, halos parang bumalik siya, sa mahiyaing bata. Habang hinihintay niya ang kanyang paglilitis, nagbigay siya ng isa pang panayam, kung saan siya ay mas masunurin. Kinausap niya ang detective sa buong plano niya, at ibinahagi ang anumang mga detalye na hiniling sa kanya. Ito halimbawa, ay kung paano siya lumabas, sa pamamagitan ng emergency door, 20 minuto ang nakalipas sa pelikula. Inilabas ang aking telepono, para magmukhang may tawag ako sa telepono, at pagkatapos ay lumabas sa labasan, at sinabi ni James, na siya ay nagdadalawang isip sa mga huling minuto. Habang nasa sasakyan niya, nagpapalit, ay tumawag pa siya sa mental health hotline, umaasang may senyales, na hindi matuloy ang kanyang masamang plano. Ngunit nang walang sumagot, inisip niya, na iyon ay tanda na dapat ipagpatuloy. Pagkatapos nito, nag-autopilot mode siya. Gusto ni James na magpaulan ng bala sa sinehan, ngunit ayaw niyang makarinig ng mga sigaw mula sa mga tao. Nagsimula ang paglilitis kay James, noong December 8, 2014. Pagkatapos ng maraming pagkaantala, dulot ng mga pagsusuri, sa kanyang mental condition. Sa panahon ng paglilitis, inilarawan ng taga-Ozeg ang eksena sa Century 16, bilang ang bala, utak, dugo, at mga katawan. Ito ang naiwan ni James Holmes, aniya, kasama ang katawan ng isang 6 na taong gulang na si Veronica Sullivan. Parang nakakatawa, si James ay matalino sa academic, pero hindi niya naisip ng mabuti,
ang ginawa niya sa gabing iyon, naapektuhan ang lahat ng tao sa loob ng courtroom. Kahit ang batikang mga judge, ay kitang-kita na apektado. Ngunit ang isang copycat smirk, at maging ang cytotypal diagnosis, ay hindi sapat upang hatulan si James na hindi nagkasala dahil sa pagkabaliw, ibig sabihin, hindi alam matay, ang tama sa mali, sa oras ng insidente, sa kaso ni James, hindi totoo yon. Si James Holmes ay napatunayang nagkasala, sa 12 bilang ng first degree patay, kasama ang 140 na bilang ng tangkay. Nasentensyahan siya ng 12 magkakasunod na habang buhay na sentensya, walang parol at 3,318 taon. Isa ito sa pinakamahabang parusa, sa kasaysayan ng Amerika. Siyempre, ang buhay sa bilangguan ng walang posibilidad ng parol, ay ang parehong dami ng oras, para kay James na siya ay mamatay sa bilangguan, ngunit ang nakakagulat na bilang ng mga taon, ay nagpapakita, ng kabigatan sa kanyang ginawa. Nilinaw ito ng hukom, kung mayroon mang kaso na nagbigay ng pinakamaraming mga parusa, ito ang kaso na 100% sigurado, na ang mga ito ay makatarungan at patas. Nais kong linawin, na intensyon ng korte, na ang nasasakdal ay hindi na muling tumuntong sa malayang lipunan. Sabi ni Arlene, walang araw ang lumipas, nang hindi niya iniisip, ang lahat ng mga biktima ni James. Humingi ng tawad si Arlene, nang hindi magawa ng kanyang anak. Ngunit ito ba ay magiging sapat, upang mapawi ang sakit, na iniwan ni James sa pamilya ng mga biktima? Maraming salamat po sa panonood, kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.